Okay, guys. Ayan. Medyo stable na. Okay. Good morning, mga kapatid. Today is September 9. No? Ngayon po ay araw ng Tuesday. No? Ngayon po ay September 9, 2025. Di ba birthday ni Butchan? Okay. At ngayon po, sige po tayo patuloy. Anchored, tayo po ay dadako sa John 14 verse 1. At sabi nga po ng ating title ngayon is Anchored in Faith. No? Sabihin, overcoming fear. No? At dito sa ating paksa ngayon, tayo ay dadako muli sa salita ng ating Panginoon Jesucristo. At sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner sa ating pag-aaral ng salita at tayo po sasamahan sa pananalangin. At sige po. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa John 14:1. Huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Sa patuloy na pagsama mo sa aming mga pang-araw-araw na ginagawa, Lord. Pangunahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Tunay nga po na kayo lang po ang makakapagligtas sa bawat isa sa amin at kayo lang din po ang nakakaalam ng aming mga puso. Ganun din po, Panginoon, sa aming mapapag-aralan ngayong araw na ito. Samahan mo po kami, Panginoon. Nang sa ganoon ay tuluyan namin ito maunawaan at aming maisapamuhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama sa amin ngayong umagang ito. Wala po kami magagawa at hindi po namin ito maintindihan kung sa sarili naming karunungan lamang kami aasa. Kami po ay umaasa sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nabibigyan niyo po kami ng kaalaman, knowledge at wisdom dito sa mapag-aaralan namin ito. Maraming salamat, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos at sa umagang ito ay ating pang-usapan ito. Ito po ating paksa ngayon na lalagyan ko lang ng liwanag. Yan. Okay? At dito ay sabi nga do not let your heart be troubled. No? Madalas ba mapagabag ang ating puso? Madalas ba tayong matakot, mangamba? No? Nakakasyak ba ang mga pangyayari sa mundo natin ngayon? No? Sa mga nagaganap na mga trahedya na ng ating mundo. Pero dito po sa ating talata, bago po sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung words na ito na do not let your hearts be troubled, ay sabi nga po ang konteksto pong ito ay na kung saan ay pinatutungkulan po yung mga, sabi nga dito ay merong pinagdaanan yung mga disciples. Ang ating Panginoong Jesucristo ay katatapos lamang po nung paghuhugas ng mga paa. Sabi nga, ito pong paghuhugas ng paa ay napag-aralan din naman natin na the other day, na how powerful, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ito. It's a powerful symbol, of humility and service. Kung paano dapat tayo magpakumbaba at maglingkod sa ating kapwa. And dito po, ang ating Panginoong Hesus ay, sabi nga, ay tila parang naghulog ng isang bombshell. Sabi nga, isang revelation na sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi doon, sige, basahin po natin kung ano yung bombshell na ito. Basahin po natin, bumalik lang tayo sa talata, puntahan po muna natin yung kabilang talata doon sa John 13. Sabi nga ay
mag-rewind lang tayo ng konti. Merong rewind no? Sa Bible may rewind. Yan. Rewind lang tayo ng konti. Punta tayo doon sa verse 21 hanggang 30 ng John chapter 13. John 21. John 31. John 13. Yan, tama yun. Verse 21 hanggang 30 mula. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Pakatandaan ninyo, ako'y pagtataksila ng isa sa inyo. 22. Nagsimula ang magtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. 23. Kataboy noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. 24. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. 25. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? 26. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay at na aking isasawsaw. Sagot ni Jesus, nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas, anak ni Simon Iscariote. 27. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo na ang dapat mong gawin. 28. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. 29. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila ay pinabibili siya ni Jesus na kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinagbigyan niya ng limos ang mga dukha. 30. Nang makain na ni Judas ang tinapay, agad itong umalis. Noon ay gabi na. Amen. So that is the bombshell. Yung revelation kung sino ang maguhudas. At sabi nga ay yung pagpapakita na isang bahagi bago pa man yung ating talata. Tapos dito, bukod doon sa bombshell na yan, sinabi pa ng ating Panginoong Hesus na malapit na siyang umalis. At hindi na nila siya masusundan kung saan siya pupunta. At yan, tuloy po natin, pero tumalon lang tayo ng ilang talata. Pumunta po tayo doon sa verse 33 hanggang 38. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibigay, yung di naman mag-ibigan kayo. 35. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. 38. 36. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko ay hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. 37. Sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iniaalay ko sa inyo. 38. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong maikakaila. Daming bombshell, Una, kakalulu. Dalawa, aalis siya. At yun pa, At doon sa puntong yun, talagang nataranta ang mga disciples, Saka pupunta, they were confused. Makikita natin doon. Takot sila talaga, scared. And uncertain, about the future. Paano na ito? Paano na yung ating paglilingkod? Paano na yung ating pinagpaguran? Tapos mawawala ka lang. Sabi nga, their leader, their teacher, their friend, ay papaalis na, namamaalam na.
Makikita natin dito sa yugtong ito, no? Hindi nila maintindihan kung bakit o kung ano ang susunod na mangyayari. No? Kaya nga po medyo yabang ng konti si Pedro no? Diba? Doon sa binasa natin, may yabang ng konti, no? Sabi nga, kumpiyansa niya sinabi, Panginoon, mamamatay ako para sa iyo. Ngunit kabaligtaran, no? Sabi ng Panginoong Hesus. Bago tumilaw ka manok, 3 beses mo kong itatatwa. Mga kapatid, in that context of fear, makikita natin doon, no? Yung takot na yun, confusion, and sabi nga ay impending loss, no? Ang ating Panginoong Hesus ay nangusap ng salita. At yun po yung binasa natin kanina, yung John 14 verse 1. At kung ano ang pinaguhugutan nito, yung sinabi ng Panginoon, yun po ang konteksto. Nandoon yung betrayal, nandoon yung confusion, nasaan ang leader, ano na ang gagawin, paano na ito, no? Parang it sounds familiar. It sounds we experience the same. Kung ano po yung konteksto ng mga disipulo at even up to now sa atin. Mga kapatid, it's not just a random verse. Ito po ay direktang tugon sa tunay na pagkabalisa ng mga disipulo. No? Nabalisa man sila pero ito'y tugon ng Panginoon. Alam niya na ang kanilang mga puso ay nababagabag. At binigyan ng ating Panginoong Hesus sila at even up to now sa atin ng tunay, no, o sabihin natin ang tanging tunay na solusyon. Ano po yon? Faith in God and in Him. Pananampalataya sa Diyos, Ama, at Banal na Espiritu, at sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo. Tanong, naniniwala at nananampalataya ka ba na si Kristo ay ang iyong Panginoon tagapagligtas? Naniniwala ka ba sa God the Father? Naniniwala ka ba sa Holy Spirit? Dahil yun, na sinabi ng talata. Ang talatang ito po ay nagsisilbing tulay, no, sa pagitan ng, sabi nga ay, nakababahalang kaganapan doon sa buong chapter 13 at nakakaaliw na mga pangako ng buhay na walang hanggan at ng Banal na Espiritu sa natitirang bahagi ng chapter 14. No? At dito po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, even though things look dark right now, maaaring ngayon madilim, no? But magtiwala ka sa akin. May plano ako. At doon, magkakaroon ka ng kapayapaan. Even in the midst of the storm. Kahit nasa gitna ng bagyo. Kaya nga sa verse na ito, do not let your heart, puso natin, be troubled. Believe in God, believe also in me. Mga kapatid, ito po ay direktang pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo noong panahon na yon at sa ating ngayon. Let's break it down. Tingnan po natin. Sabi doon sa unang talata, do not let your heart be troubled. Ibig sabihin, yung pong troubled na yan, ay maaring yan yung takot natin o yung sinasabi niyan, maaring kaduwagan natin. No, yan po yun. No. Pag sinabi natin yung puso natin na bagabag, tila ba, naduwag ka ba? Yung umaattend ka na sana ng Bible study o ng church, pero naduwag ka. No? O natakot ka. No? Mga kapatid, ibig sabihin nito, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. No. It's a normal to experience fear and anxiety. Sabi nga, even yung mga disipulo, di ba, nakita natin, ganun na sila kalapit sa ating Panginoong Hesus. Ganun na nila kakilala ang Diyos. Kasama nila ng 3 taon. Si James, buong buhay niya. No? Kasi si James ay kapatid na ating Panginoong Hesus. Buong buhay niya. At yung kanyang pinsan, si John and James, ay kasama niya. No? Kilala nila. No? But nabaghabag sila nung
Sabihin ng Panginoon, may maghuhuda sa akin, sabi nga ay ako'y aalis, ano? The key is what we do with the fear. Ano nga ba ang ginagawa natin sa mga takot natin? Do we allow it to control us? Nahayaan ba natin na kontrolin tayo ng takot? Or do we turn to God in faith? O yung takot nating ito, nilalabanan natin, Lord, anong gusto mong gawin ko? Anong gusto mong lakaran ko? Lahat tayo ay may takot. Lahat tayo ay may pangamba. Lahat tayo ay may problema. Lahat tayo ay may situation. Lahat tayo ay may circumstances in life na hindi natin maunawaan. But this is the invitation. This is the command of God. Have faith in God and have faith in Jesus Christ. Experiencing fear doesn't mean you lack faith. Pagka tayo nakakaramdam po ng pangamba, hindi ibig sabihin yan, maliit o ating pananampalataya, wala tayong pananampalataya. It means you're human. Sabihin, tao ka. But faith is choosing to trust God. Itong pananampalatayang ito ay ang pagpili natin na magtiwala sa Diyos. Even you're afraid. Kahit na natatakot ka. Kahit na parang tila ba nangihina ka. Kahit ba parang tila minsan nagdududa ka. But you choose faith. Lord, I still trust in you. Lord, maaring mahina ang aking pananampalatayang ito, pero nagtitiwala ako, Panginoon, nabibigyan mo ko ng lakas. Hahayaan mo kong makalampas sa problemang ito. Hahayaan mo kong makalampas sa sitwasyong ito. Hahayaan mo kong makalampas sa situation ito. And that is choosing faith. That is choosing to trust God. And it's called faith. Ang ating Panginoong Hesus ay nagsasabi sa atin na huwag tayong papayag na ang puso natin ay kainin ng takot o pag-aalala. Huwag tayong pumayag. Sabi nga doon, di ba? Do not be troubled. Again, hindi ito option. It's a command. Not just a suggestion. Parang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, may pagpipilian ka dito. Ano yun? Huwag kang papadala sa takot. Natatakot ka ngayon? Nangangamba ka ngayon sa iyong sitwasyon? Lapit ka sa akin, sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot. Maniwala ka sa Diyos at maniwala ka sa akin, sabi ng Panginoon Kristo. Maniwala tayo sa ating Diyos Ama, maniwala tayo sa ating Panginoon Kristo sa gabay ng Banal na Espiritu. Tandaan po natin ang ating Panginoong Kristo ay hindi lang basta propeta o guro. Siya mismo ang nagsabi na to believe in God and also to believe sa Kanya. Ang paniniwala natin dito is more than just acknowledging God exists. Naniniwala naman ako no? Naniniwala naman ako na may Diyos. Naniniwala naman ako na talaga nandoon. Pero iba po yung paniniwala at iba po yung masasabi nating nagtitiwala. No? Kasi it's about trusting Jesus Christ completely. No? Ibig sabihin nun, you rely on Him. Having faith in His promises. No? Na alam mo na may gagawin ng Diyos, na alam mo nakikilos ang Panginoon Diyos. Sabi nga, it's an active faith, not a passive one. No? Pag sinabing active faith, yan yung ang nagpapakilos ngayon sa iyo ay yung pananampalataya mo na pinunan ng Diyos. Ang isang tao na masasabing hindi naman na-feed ng ating Panginoon, no? Ibig sabihin,
papansin natin yan we move, di ba? Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon Diyos o nakikinig tayo ng mga devotion, mas pinipili na ngayon natin sundin, tama yung sinasabi ng Biblia. Yun yung faith. Ito pala yun. And that's how we move. That's how we walk. Ito pala yung sinasabi ng Biblia. Hindi yung masasabi natin, sinabi ito ni Pastor sinabi ito nung isang gagawin ko nga rin. No. It's power of believing. Naniwala ka, nabasa mo ito sa Biblia at naniniwala ka na sinasabi ito sa iyo ng Panginoon Diyos, kaya mo ginagawa. And that's faith. Yan yung active faith na sinasabi. Bigyan natin na isang example. Maraming naniwala at nanampalataya, tinanggap nila ang Panginoon Kristo, pero nananatili silang stagnant. Ibig sabihin, hindi nakikita sa buhay nila, hindi nararanasan sa buhay nila, hindi parang mapil na yung pagiging Kristiyano nila ng mundong ito. Pero meron mang isa na talagang kita mo na bago yung buhay niya. There's a transformed life. Kaya nga mga kapatid, this verse is fundamental ng mga born-again Christian or born-again perspective. It's a fundamental, sabi nga sa foundation, fundamentals po natin yan. It highlights the importance of faith in Jesus Christ as the Son of God. It's not enough to just believe about Jesus. We must believe in Him, trusting Him with our lives, our futures, and our fears. Buhay natin, mangyayari sa future natin, ganun din sa mga takot natin. Kaya ba natin ipagkatiwala yung mga takot natin sa Kanya? No. Minsan, di ba, nagiging tanong sa atin, ako ba talaga iligtas? Alam mo, kung nandun talaga ang Panginoong Hesus sa buhay mo, sa puso mo, at sinusunod mo siya, 100% yan. Hindi mo dapat maging tanong, Lord, I do believe. I receive you as my personal Savior. You are my King. You are my Lord. You are God. And that's the power of believing. Maaring hindi sapat na alam mo lang sa isip mo na may Diyos. Pero the believe in John 14:1 is relational trust. Lagi po natin tinatatandaan. It's a relational. Pag sinabi pong relational, alam mo, di ba? Sa buhay natin, alam mo na kabahagi ka ng kapamilya. Tama? Alam mo na kilala ka niya at kilala mo rin siya. Bigyan natin ng example. Maaring ang Presidenteng Ronald, sabihin na natin, si Trump o kaya si Xi Jinping. Maaring kilala mo siya, di ba? Dahil nakikita mo sa balita. Pero ang tanong, kilala ka ba niya? Maaring hindi. Sabihin na natin, huwag na tayong lumayo, si BBM. Maaring hindi. Maaring hindi ka kanya kilala. Maaring kilala ka niya. Kaya nga po, ang ating pinag-uusapan ngayon, it's a relational trust. Why? Kilala tayo ng Diyos. Pero tanong, kilala ba natin siya? Kasi kung kilala natin siya, sinusunod natin siya. At susundin natin siya. Naring iniisip natin, kilala ko ang Diyos. Pero hindi yan yung pagkaunawa ko. Why? Kasi nga, there's no relational trust. Hindi tayo nagtitiwala doon sa sinasabi niya. O maaring hindi natin binabasa o hindi natin nakikita, hindi natin naririnig kung sino siya. Alam lang natin Diyos siya, pero there's no relational trust between you and God, between you and Jesus Christ, between you and the Holy Spirit. Mga kapatid, it's about trusting your life to God, relying on Him, obeying Him, sundin natin siya, and having a personal relationship with Him through Jesus Christ. Hindi po yan basta pagba-Bible study lang. Hindi yan basta pag-devotion lang. Hindi yan basta pag-preach lang. Hindi yan basta pagtugtog lang. Hindi alam mo na, Lord,
kasama kita. Alam ko, Panginoon, na sa lahat ng ito, pinunan mo ko kaya nagagawa ko lahat ng ito. Hindi dahil because I am good, magaling ako, malakas ako, matalino ako, hindi ganon. Because He is, sabi nga, intelligent, He knows everything, kaya mo ginagawa yon. He give you strength, He give you ability, He give you talent. That's why you do it. Sabi nga, it's not just head knowledge. Ano po ito? It's heart commitment. Commitment mo yung kay Lord. Lord, gagawin ko ito. Why? Because you poured me. Kasi pinunan mo ako. Because you filled me, O Lord. Pinuno mo ako, Panginoon. So bakit importante ito sa atin ngayon? Una, in a world full of uncertainty, fear is rampant. Diba nakakatakot na mundo? Parang normal na lang sa mga DPWH ang magnakaw ng bilyon-bilyon. Nakakangiti pa sila sa Senado, di ba? And the word na sinasabi nga doon, napanood ko kahapon is, to be honest. Nakakatakot. Means there's an absent, there's no repentant, there's no hesitant. Sabi nga, there's no even the blink of an eye. Na nag-ano sila eh. Diba yung sasabi natin na nag-ano sila. Wala nang ganun. At ngayon, marami po tayong dapat ikatakot. But, we have Jesus. At ang ating Panginoong Jesucristo, nangusap siya sa atin ngayon. And there is direct antidote to that fear. Meron po tayong gamot upang mahilom tayo sa lahat ng sakit na nakikita natin. Maaaring yung iba, galit na galit, inis na inis sa mga taong yun. But there's an antidote. Nandiyan na ating Panginoong Yesus. Diba? Sabi nga, maliban, no? Sa Chronicle, sinabi sa atin yun, sa 2 Chronicles 7:14. Maliban na tayo ay manumbalik sa Panginoon. Doon makikita natin ang pagkilos ng Diyos. Tila ba pagkilos na lang ng Diyos ang ating inaasahan talaga. Para sa leader natin, para sa bansang ito, sa mundong ito, na puno ng kasamaan. And Jesus is telling us that we don't have to be controlled by our anxieties. Hindi tayo dapat nakokontrol niyan. Yung para bang nakikirepose pa tayo, no? Na nakikidagdag pa tayo sa problema ng mundo. Ikalawa, it calls us to examine where we place our trust. Saan nga ba natin dapat ilagay yung ating pananampalataya, ang ating pagtitiwalang ito? Sabi nga, madali tayong magtiwala sa pera, sa trabaho, at maaaring sa sarili nating kakayahan. Di ba? But Jesus is inviting us to place our trust in something or someone far more secure. Kanino? God Himself. Ilan tayo magtiwala? Well, God wants us to be responsible, no? Gusto ng Panginoon Diyos, maging responsable tayo. At dito sa ating tinatalakay ngayon, dito sa atin, sa John 14 verse 1, no? It's an invitational to depend on Him. Sa Kanya po tayo magdepende. Nag-aalok siya sa atin. Dali, napapagod ka, natatakot ka, diyan sa mga flood control na yan, sa mga congressman na yan, dito ka, magdepende ka sa akin. Ipag-pray mo sila. Ipag-pray mo din ang sarili mo na hindi ka matakot, hindi ka malason, hindi ka magalit, kundi magkaroon ka ng tiwala sa akin na kaya kong baguhin ang mga taong yan. Na kayang ibalik ng Panginoon Diyos at baguhin ang isipan at puso ng mga yan.
na kayang ibalik ng Panginoon Diyos ang katarungan sa Pilipinas, na pwedeng magbayad ang mga yan. Hindi man sila matapalan man nila ang mga tao dito sa mundong ito, hindi sila makaliligtas sa Diyos. Kaya hindi ka dapat makisali sa galit, sa puot, kundi magtiwala ka sa Panginoon Diyos. In this means, sa kalagitnaan ito, piliin mo huwag magalit. But pagkus magtiwala ka sa Panginoon Diyos. Hindi mo naman ikukonsinti masama, di ba? At yun ang sinasabi ng Panginoon. Magalit tayo sa masama, pero huwag tayo magkasala. It's acknowledging that we are not strong enough on our own to overcome our fears. We need Christ's grace, Christ's strength, and His guidance. The guidance of the Holy Spirit. It's about surrendering our worries to Him and trusting that He will provide. Magtiwala po tayo sa Kanya. Pagkatiwala natin sa Kanya lahat ng yan. Even to our life. Maaari yan sa ating sakit, karamdaman, sa ating buhay, ikinabubuhay, negosyo. Tiwala tayo. May gagawin ng Diyos. Tanda ko tuloy yung isang kanta dyan. Alam kong may magagawa ang Diyos. No, isa sa mga talagang pananampalataya. No? Ikatlo, tara po tayo doon. It reminds us of the divinity of our Christ, of our Lord Jesus Christ. No? Ito po isa sa mga highlights. No? Dito ay pinakita, ang Diyos ba talaga ay Diyos? O siya'y tao lamang? Dito ay pinakita po niya. No? Nasabi nga dito, sa mundong ito, madalas yung sabi ng sinisikap ng ibang, sabi nga, sekta o ng ibang mga tao na ibaba ang ating Panginoong Hesus. Dito po ang talatang ito ay buong tapang na nagpapahayag ng kanyang pagkapantay sa Diyos. No? Believe in me and believe also. I believe in God and believe also in me. No? Sabi, no? Ito ang sentro ng theology natin bilang mga born again na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos mismo. Kaya nga, di ba, pag nananalangin tayo, Panginoon, ikaw ang aking Diyos sa tagapagligtas. And that's divinity. Speak to itself. Dito sa John 14 verse 1. Baka tayo naniwala, kung tayo naniniwala sa Diyos, naniniwala din tayo na si Kristo ay Diyos. Ika-apat, it's a call to action. Alam na naman natin yan. Kailangan natin umaksyon. Diba sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. It's not a passive statement. Merong action word. Huwag mong hayaan. Kailangan nating aktibong labanan ang takot sa pamamagitan ng pagpili natin na maniwala. This means praying, pagbabasa natin ng Bible, or pakikipag-fellowship natin sa kapwa natin mga believer, no? Yung pagsasama-sama natin, no? And yung intentionally focusing on God's promises, patuloy nating hinahanap, ano ba yung mga pangako ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung mga dapat na, ano ba yung mga sinasabi sa akin ng Panginoon Diyos? No, yan yun. Ang pananampalataya po ay hindi guarantee na ang buhay natin ay hindi na magkakaroon ng problema. Jesus never promised that. In fact, sabi nga ng ating Panginoong Hesus, in this world, you will have trouble. Diba? Sabi doon sa John 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdadanas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Diba? Pag meron tayong hands up,
'Di ba sabi ng halimbawa, may bagyo, 'di ba? Merong forecast, no? May bagyo. Parang handa ka na. 'Di ba? Pero pagka yung halimbawa biglang umulan, sandali. May sinabi bang babagyo o kaya ganito? Nawala ng wifi. No? 'Di ba pagka ba't walang wifi? Sandali. Sinabi ba? Hindi, may announcement eh. Pag may announcement, handa ka. Tama? Pero pag wala, hindi ka handa. Parang, kaya tawagan mo nga yung PLDT. Tawagan mo nga yung Meralco. Bakit walang kuryente? Bakit walang wifi? No. Pero, katulad dito ng ating Panginoon, na pag tayo ay patuloy na nagbababad, patuloy tayong nagbabasa ng Biblia, nalalaman natin ito. At ang sabi niya doon, di ba, doon binasang talata kanina, binibigyan ko kayo ng kapayapaan. Dahil mararanasan mo itong trouble na ito, itong trials na ito. Pero, ang promise na ating Panginoong Hesus ay He will be with us in the midst of those troubles. Hindi niya tayo iiwan. Kasama natin siya. Kasama mo siya pag may sakit ka? Yes. Kasama mo siya pag may problema ka? Yes. Kasama mo siya pag ikaw ay tila nangihina? Yes. Kasama mo siya parang tila pag ikaw ay nagkakasala? Yes. At siya yung nagkukonvict sa'yo na huwag mong gawin yan. At siya yung nagkukonvict sa'yo na magtiwala ka. At siya yung nagkukonvict sa'yo na bumalik ka sa Panginoon. At siya yung nagsasabi sa'yo na may bibigyan kita ng lakas. Faith give us the strength to face the challenges. Kapag inaalam natin na ang Diyos o inilalagay natin ang Diyos ang may control sa buhay natin ito. That He is working for good. Diba? Sabi ng Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tinawag ka sa layunin niyan. At siya ang kumikilo sa lahat ng yan. Maging yan man ay problema, sakit, karamdaman, tagumpay, kasayahan, lahat ng bagay. All things works together for good. But it doesn't mean the challenges will disappear. Ikahuli at ikalima. It offers practical hope. Ulitin ko po sa mga nagte-take note. It offers practical hope. Knowing that Jesus Himself told us na huwag tayong matakot, ibig sabihin, ibinigay sa atin ang lakas ng loob na harapin ang anumang hamon na dumarating sa atin. Sabi nga, yun yung pagtitiwala na meron kang kapayapaan. Yan yung pagtitiwala na meron kang pag-ibig. Yan yung pagtitiwala na meron kang kindness, gentleness, faithfulness, self-control, patience. And that is the fruit of the Spirit. And through that, bibigyan ka niya ng gift. Knowledge, wisdom, everything, humbleness, pananampalataya, kasama yan. Everything, even the power of healing, even the power to see miracles. And that is a gift. Inilalagay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi empty-handed. Because He Himself, our God Himself, wants to magnify in our situation. Gusto niya na maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan magtiwala sa Kanya. You remember Peter? Nakalakad siya because Jesus is there. Dahil nandun si Jesus. Ibig sabihin, ibinibigay sa atin ang lakas ng loob na ito na harapin ang anumang hamon na pwedeng dumating sa ating buhay o dumarating sa ating buhay o nandyan sa ating buhay o nandyan sa ating harapan. Remember, we are anchored in faith. Ibig sabihin po nun, yung anchor na ito, yung angkla, di ba sa barko? Ito yung hold, ito yung humahawak sa atin. No matter how strong the storm,
Hawak-hawak ka ng Diyos. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At dito po sa ating tinalakay ngayon, dito sa John 14 verse 1, ay hindi lang isang magandang Bible verse, no, para i-post sa social media o saan mang larangan, Facebook man yan, TikTok, ano pa man yan. Mga kapatid, ito'y panawagan ng ating Panginoong Hesus na magtiwala po tayo sa Kanya ng buong puso. Kahit sa gitna ng takot, kawalan ng kontrol, o mga sitwasyong hindi natin lubusang maunawaan o maintindihan. Ang pananampalataya o faith natin ay parang angkla, no? Para siyang anchor. Hindi ito inaalis o hindi ito kayang alisin ng bagyo. Pero pinipigilan tayong, sabi nga ay, nito na lumaban, umapit, no? At pinipigilan din tayong, sabi nga, malunod sa alon ng pangamba. Kasi nakaangkla ka eh. Di ba? Pag nakaangkla ka, hindi. Matindi ang pagkakakapit niyan. No? Huwag nating kalimutan. Ang takot ay normal. Pero, hindi ito dapat maging hari sa puso natin. Dapat ang nag-ahari dyan ay ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. Ang pananampalataya ay hindi pagiging perfecto. We're not perfect. Hindi pa natin kaya maging perfect. Ano ito? Ito'y pagpiling magtiwala sa ating Panginoong Hesus araw-araw. Yan ang pananampalataya. May pangamba ka, may takot ka, pero piliin natin na magtiwala sa Panginoon. Lord, in Jesus' name, O God, tuluan mo kung maging malakas. Katlo, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nangako na ako'y laging kasama po. Diba sabi doon sa Great Commission sa verse 20, sa Matthew 28:20. Sige, paano po natin? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Yun. Sabi niya, ako'y laging kasama mo. Matthew 28 verse 20. Sabi niya, at bibigyan niya tayo. No? At sabi niya, binigyan niya tayo ng Holy Spirit bilang tagapag-alaga at katulong natin na maunawaan, katulong natin na maintindihan, katulong natin para magkaroon tayo ng lakas, pananampalataya at pangunawa sa mga ito. Kaya saan man tayo ngayon, naghihinagpis, nag-aalala, o nangangamba, kapatid, balik tayo. Balik tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Go back to basic. Go back to Bible. Huwag nating hayaan na ang Biblia natin ay nagiging patungan lamang ng umuugang telebisyon o ng refrigerator o nakapatong lamang sa mga estante na meron ng alikabok at sapot ng gagamba. Panalangin po natin ang ating mga takot. At piliin nating manatiling nakakapit sa pangako ng Diyos. Ang Biblia ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi nakadepende sa kalagayan natin, kundi sa Panginoong hindi nagbabago, hindi kayang baguhin. Bakit? Because He is God. He is the best. He is perfect. Mga kapatid, manalig tayo. Huwag matakot. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating sapat na dahilan. He is our reason. Purihin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ngayon naman, ay tutungo tayo sa bahagi na kung saan ito'y inaabangan ng aking partner para sa kanyang reflection. God's morning, mga kapatid. Ito po ang aking take-up, aking reflection dito sa ating Take away.
Ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Kung tayo po ay nakakaranas sa pighati sa buhay, pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin at siya po ang bahala sa araw ng bukas. Kapag ginawa po natin ang pagtitiwala sa Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan at lakas para labanan ito. Sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay maliligtas. Si Kristo Jesus lamang po ang way upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya pakatatag po tayo sa panahon ng pagsubok. Kasama po natin ang Panginoon sa lahat ng ito. Kaya wag po tayong bibitaw sa ating Panginoon. Umangkla lang po tayo, gaya ng sabi kanina, na tayo po ay naka-connect sa ating Panginoon at hindi po niya tayo pababayaan. Nangako po si Jesus na ang pananampalataya sa Kanya ay magbibigay sa atin ng kapayapaan sa puso. Sa mundo po na puno ng kaguluhan at alalahanin, ang kapayapaan na ito ay isang napakahalagang regalo galing sa Panginoon. Kung tayo po ay may kapayapaan, magkakaroon po tayo ng joy sa buhay natin. Sa pamamagitan po ng panalangin, sasamahan po tayo ng Diyos sa laban na kinakaharap natin, lalo na po sa ating bansa. Yan po ang pinaka-epektibo nating magagawang tulong sa bansa natin. Sa sama-sama nating pananalangin at pagtitiwala sa Panginoon, meron pong pag-asa ang bansa natin at ang buhay natin. So yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po. Amen. Praise God. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating mga partners online. Ang nandito sa ating kauna-unahan sa comment section ay binabati ko po ang Andal, Artillaga family sa pangunguna po ni Pastora Pe dito sa San Pablo City. Kasama po natin sa mapagpalang umaga po, Pastora Pe. At sinundan po yan ng aking Kuya George mula po sa Bacolod City. Batiin natin ang Pios family. Yeah? At sinundan din tayo dito sa lugar ng Bulaking Chao, dyan sa church namin. Kasama po natin si Nanay Gloria, Nanay Marta, at ang Kuya Chris. No? Yan, at kasama po natin dyan sa Bulaking Chao. Sinundan po tayo sa lugar naman ng Pampanga. No, bilang mga sojourner, no, ay kasama natin si Ate Cindy Mercado. No? At yan, sabi nga dito puro God's morning, pagbati ng lahat ng nauna kong mga nabanggit. At sinundan po yan ni Naiwini Patual mula po sa Villa Escudero. Yan. At yan, pagbati na rin kaagad kay Lorena, Gabriel, kay Kate, at patuloy na prayer request ng Patnubay. Yan, kalakasan ni Sis Weni. Yan, at sa akin daw, salamat po, Nay Gloria. Ate Winnie, Marta, Kuya Chris, Pastora Fetip, Baby Sebastian, at ng lahat. Yan. Ganda yun. Para sa lahat. Yan. At yan, siyempre kasama rin natin ang aking magandang nanay at batiin natin ang pamilya po namin, no? Getgano Corazon, Getgano Mercado, no? Sa panguna po ng aking nanay Corazon. Kasama rin natin at batiin ko na rin po yung pamilya ng aking asawa, ang Castillo Mandigma family. Yan. God's morning everyone. At syempre kasama rin po natin ang Azucena Tanyo family sa pangunguna ni Ate Carmeline Tanyo. Mapagpalang umaga po ate. Yan. At God's morning. Yan. Kasama rin natin ang Kuya Chris. Nabanggit na rin natin kanina. Okay. At dito prayer request ni Ate ni Nanay Gori, no? Ang kagalingan ni Chakinay, Josie, Jezebel, Kuya Victor at Nilda. Yan. At ito kasama rin po natin pagbati rin ni Nay Winnie sa Villegas family. Yan. At kasama rin po natin mula sa Alamada si Ate Lilibet Chua Getgano. Yan. Regard sa lahat kay Uncle Sid at kay Mamang Diding. Yan. At yan. At God's morning. Yan. At ito, pagbati ni Nay Winnie sa Nonso, Calavera family. Tingin ko, kasama rin natin para nakita ko si Ate Nela dito kanina.
Artillaga silang family, sabi ni Winnie. Dito sabi ng nanay ko, thank you Lord for your first blessing for today that you wake me up to see your beautiful creation again. Amen. Okay. Pag-iingat. Yan. Sabi dito, kina Ian, Pastor Ed, Sky, Lisel, Jigs, Echo, Louie, at sa lahat. No? Sama-sama na yun doon. Ano ho? Yan. Pagbati ni Naywini, kaya sa Malasmas, Bombani family. Yan. At pagbati ni Kuya Chris, kay Mark Anthony Bonaluz. Yan. Artillaga. Yan. At yan. Dalangin, Mortel family. Yan. Pagbati ni Naywini, no? Jerome Artillaga, Julius, yan, kagalingan po ni Nelda Gaspi. At syempre kasama natin ang aming Chris Aquino. Si Sister Marife, Bonalos. No? Kasama rin po natin. At siya po inanonood mula sa Dubai. No? Yan, kagalingan ni Lily Villegas. Yan. At dito ay sinasabi rin po dito na yan, pag-iingat sa malayong bansa, kay Anthony, Jerome, Julius, Ella, Gabi, Maria, Fe. At sabi nga, kagalingan po ni Corazon Madriaga. Yan, kasama rito. Lubos na kagalingan ni Chris Artillaga. Yan. At yan, kasama rin po natin sa bayan ng Liliw, ang Arosena family. Si Nay Edna Arosena. Yan. Ito, pag-iingat sa Dubai kay Maria, kay Lorena, yan, mula po kay Nay Gori, yan. Si Ate Marta, kasama rin po natin ngayon, mula sa Bulaking Chaong, nauna na rin nating mabanggit kanina. Yan, at ito ay pagbati ulit ni Ate Gori, Andal family, De Los Santos, Nonoso, Talavera, Patual, at sa lahat ng pamilya. Yan, at ito prayer request, kagalingan ni Consuelo Silang. Yan, pag-iingat sa family Malasmas, pag-iingat po sa aking mga apo, pagpasok, sabi ni Naywini. Yan, at okay, ito, maganda ito. Sabi ni Ate Gori, salamat po Lord sa buong magdamag na kami ay iningatan mo po. Salamat sa umagang kay ganda. Kagalingan po ng paa ni Ate TC Mortel. Yan. Kagalingan po ni Kuya Victor Dalangin o Tatay Victor Dalangin. Yan. Okay. Yan. Sabi ni Naywinis, Lord, salamat po sa pagising sa aming lahat para ikay pupurihan. Amen. Pag-iingat din po kay Roan Bombani. Yan. Sabi ni Naywini, nawa po ay ayon sa kalooban ng Panginoon, mabago ang takbo ng mundo. Amen. Kailangan sumampalataya tayo sa ating makapangyarihan sa buong sanlibutan. Yan, sabi ni Naygori Penolo. Sabi to, pahabol ni Naygori. Okay. Okay, praise God po. Lord, I'm following you, sabi ni Naywini. Amen. Okay, praise God po, Naywini. Yan. Okay. Tapos sabi ni Ate Marta, Nanay Marta, sabi dito, thank you Lord sa inyong paggabay sa aming lahat. No? Okay, sabi ni Ate Marta din na sa iyo lamang ang papuri at pagsamba, Panginoong Jesus. Amen. No? Yan. At yan, kasama rin po natin si Ate Nela Ninoso. Yan. At pagbati sa buong pamilya. At siyempre kasama rin natin ang aking kapatid na si Caroline Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. Kasama yung aking nanay. Yan, Caroline. Yan. This verse reminds us that Jesus is source of peace himself. Uncertainty and fear, life often brings worries, challenges, and situations beyond our control. But Jesus Christ, us to trust Him fully. Just as we trust God's the Father, we are invited to place faith in Jesus, knowing all futures when our hearts heavily rest in promise. Yan po. At syempre, kasama rin natin at tayo po isinamahan ng aking partner. At yan. Ito, prayer request din po natin ni yung lola po nung kasama sa work ng aking asawa kay Lola Amelia. Yung lola po ni Che Ubilla na ito nadulas ngayong umaga.
sa kusina at nabanlian ng kumukulong tubig. Sige po, tayo po ay manalangin. Ah, tayo po ay dumako na po mga kapatid sa ating pagtatapos at tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon, sa araw na ito. Kasi mula pa lamang, Panginoon, kami po ay napagpala mo na iyong salita. At sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, kami ay tinuruan mo, Panginoon. At we acknowledge, Lord, na ang aral na aming napakinggan, ang aral na aming nabasa, Panginoon, ay siyang nagbibigay sa amin ng lakas. At ito'y we acknowledge, Lord, na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, for the knowledge and wisdom at sa kalakasan at sa talentong iyong ibinigay. Tunay na ang lahat ng ito ay nagmula lamang sa iyo. Wala po kaming kayang ipagmalaki. At sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw po ang aming pinupuri, pinasasalamatan, at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang magtatagumpay sa lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay tagumpay mo sa buhay ng bawat isa. Ang aming panunumbalik sa iyo, Panginoon, at pagbibigay, Panginoon, ng iyong pag-asa sa bawat isa ay siyang nagpapatatag at magbibigay sa amin ng pananampalatayang nagmumula lamang sa iyo. Again, O God, sa lahat ng ito, patuloy naming idinadalangin ang lahat ng may kaarawan, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan, ipagkaloob ang knowledge and wisdom upang maunawaan ang purpose ng bawat isa. Gamitin mo po ang kalakasang ito at ang celebration na ito upang ikaw ay mapapurihan, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, sa mga nabanggit na may karamdaman, lalo na, Panginoon, ang lola ni Che, O Lord, si Lola Amelia, O Lord. Dinadalangin po namin sa oras na ito, Panginoon, na ang mga doktor, Panginoon, na siyang nangangalaga sa kanya ngayon ay pagkalooban mo ng knowledge and wisdom, Panginoon, at kalakasan upang, Panginoon, ay matugunan ang insidenteng ito ng naayon sa iyong kalooban. Patuloy din namin idinadalangin, Panginoon, ang mga may sakit sa oras na ito at sa mga kapatid namin na nabanggit, Panginoon, para sa kalakasan, tagumpay, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na pagre-recover, Panginoon, sa mga karamdaman. At patuloy namin idinadalangin na ikaw ang maghari, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa bawat pangamba ng bawat isa. Mga agam-agam, Panginoon, mga lalo sa kaguluhan ng mundong ito at sa bansang Pilipinas. Patuloy namin idinadalangin ang iyong presensya, Panginoon, ang manahan, Panginoon, sa lahat ng area ng aming buhay. At dinadalangin din namin ng bansang Pilipinas mula sa aming Pangulo at sa mga tagapaglingkod at ang bawat isa na magkaroon po, Panginoon, ng tamang relasyon sa iyo, Panginoon, at mawasak ang gawa ng kaaway, ang pagnanakaw, kasakiman, O Lord, at patuloy na idinadalangin namin na sa bawat isa, Panginoon, turuan mo kami na maging tama ang response namin. At huwag na kaming makadagdag, Panginoon, sa problema ng mundong ito. But bagkus, Panginoon, magsimula kami, Panginoon, na maging contributor ng pag-asa at ng kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito. Again, O God, sa lahat ng ito, patuloy po kami nagpapasalamat. Salamat sa iyong kalakasan, sa iyong pag-ibig. At patuloy din namin idinadalangin ang aking anak na si Kyle na may karamdaman. Lord, patuloy namin idinadalangin ang kalakasan. At ganoon din sa bawat isa, Panginoon. At patuloy namin itong idinadalangin, Lord. At nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong kabutihan. At ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Ay, mabul si Paul Asusena, si Phoebe, no? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, engineer. Yan. Tayo po ay, sabi nga, ay magtatapos na at sa ating napakinggan. Nawa, tayo po ay patuloy na manahan sa ating Panginoon Diyos. At let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, from our ministry, dito po sa Purpose Live Ministry, sa aming church, dyan po sa Bulacan. Signing off. God's morning, everyone.